His faithfulness, for His love, for His grace. We praise you, Lord. We praise, we praise. Hallelujah. Yes, Lord. Where two or three gathered in your name, you are in them. Ang Panginoon po ay nasa ating kalagitnaan. Amen po ba doon? Amen. Patuloy, Lord, nire-recognize namin ang iyong presensya sa oras na ito. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We want more of you in our lives, in this church. Hallelujah. Yes, Lord. God, I live to worship you. All my life I offer you simple melodies of sacrifice. Open hands, open heart, you're the only one I want. Your presence is my treasure, my delight. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain, Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down, let your glory fall down. One thing I ask, one thing I seek, so much more than anything, to dwell within your house for all my days. Knowing you is everything, so I let go of lesser things. You alone are worthy of my praise. Stir in me a passion for your name. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain, Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down, let your glory fall down. Fall like rain, fall like rain, Holy Spirit, fall like rain, Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down, let your glory fall down. Oh, let your glory fall down. Yes, Lord, we yearn for more of you. We yearn for your presence, oh God, in our lives. Hallelujah. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. Oh, the beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonders Of your presence, may I always stand and know who you are. oh, the beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose. May I
the beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Oh, fall like rain. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. May I never lose. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. Oh, the beauty and the gift of your friendship is unlike anything. May I never lose the wonder of your presence. Oh, the beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. For the last time. Have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Oh, let your glory fall. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heaven above. All together, let's sing great. Great is the Lord and most worthy of praise. Yes, Lord, you're worthy. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. You are great. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down all our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives.
is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down all our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal. Above. Oh, yes, Lord Jesus. We lift your name on high. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. You are great. You are mighty. And there's no one like you. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your for you alone are God eternal throughout earth and heavens. Your name on high. And Lord,
salamat, Panginoon, sa kagalakan na nag-uumapaw dahil sa presensya mo ngayon. Isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon. Ibigay niyo ang lahat ng inyong pinakamainam na papuri and shout your thanksgiving and praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this day. Hindi po namin makakalimutan ang araw na ito, Lord. And all we want is to lift up your name. Lord, kung gaano ka katapat nung panahon ni Abraham, nung panahon ni Moses, nung sila ay lumabas sa Ehipto, nung panahon ni Noah, nung sila ay binaha, nung panahon ni Joshua, nung sila ay pinapapasok mo na sa promised land. Lord, you are indeed faithful sa mga taong narito ngayon sa harapan mo, Panginoon. And Lord, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa aming lahat at makapangyarihan, Panginoon. You deserve all the glory and the praise, Father God. Hallelujah. In the mighty, mighty name of Jesus. Amen. Moses sa Exodus. And God, let us experience dry land right now. Just like Joshua crossing the river. Tumapak sila sa Jordan River. Umatras ang tubig. And every season sa Bible, the first thing they do is to worship and thank God for what He has done. Amen? Amen. So that's what we're doing now. We are worshiping God and offering to Him ang pinakamainam na papuri at pasasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And now, let us do another part of worship. As we offer all the best that we have right now, ano man yung dala mo ngayon, is for you to bring in the altar. Just like what Noah did after the flood. Amen po ba? So tayo na pong, kung ano man yung dala ninyo, kahit yan pa ay nabaha. Anything that you would like to offer to the Lord, to signify your worship to Him.
ordinary offering. It's like what they always do kapag natatapos yung isang malaking pinagdaanan ng mga Israelites. They always offer something to the Lord. And sa Jordan River, they did something to commemorate yung ginawa ng Diyos. Inalala nila ang araw na ito. And let's thank God for this day. Thank you, Lord. This is our offering to you, Lord. Na maging kaaya-ayang offering ito para sa iyo, Panginoon. Sa mga pinagdaanan po ng lahat ng mga taga-Risen Christ ay buong puso nila, Lord God, na nagpapasalamat sa patuloy mong pagsama ng iyong presensya. Sa ulan man o sa araw, ikaw ang Panginoon, ang tunay na Diyos na makapangyarihan na lagi namin kasama kahit saan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And ano na pong petsa ngayon? Di ba last Sunday na ito ng July? So, bago tayo magpunta ng August, i-welcome muna natin ang lahat ng taga-Risen Christ. Kamayan mo nga yung katabi. Ang mga taga-umaga ay nagkita na, taga-panghapon ay nagkita na. Yes! Masaya ka ba na nakita mo ang iyong kapatid na matagal kayong pinag-iwalay ng AM and PM? Amen! Thank God! So today is a very special day. We acknowledge po ang Rain M for allowing us for today dahil nakalubog po ang Risen Christ Church sa Kaingin. Salamat po sa dryland. Salamat po sa dryland na ito. So we thank you and we welcome the online Risen Christ family na nanonood ngayon. This is indeed a great day na binigay ng Diyos para sa atin. Kaya po, tunghayan ninyo hanggang mamaya, uwian. Maraming papuri sa Diyos ang mga ibabaw dito. Amen. And yes, after July, it's August. Mayroon tayong season na inaabangan every August. So, maaari niyo pong panoorin ang ating special video that has been prepared for you. Alright. So, ito pong ating inaabangang season by August is something that everyone can participate. Ito na po ang iniintay ninyo. At ito po ay ang ating volunteer season. Sino po ang nakakaalam nito? So, there you go. Panoorin po muna natin ang video. Alright. Palakpakan niyo naman po yung nag-prepare noon. Gusto niyo po bang maging part nung nag-prepare niyan? It's the time of the year that we welcome everyone in the ministry for you to volunteer for 3 months. So, mayroon po tayong online registration. Mayroon pong QR code na inyong i-scan para po sa registration and enrollment. And para po sa mga hindi kaya yung QR code, magpatulong, pwede po kayo magpatulong, i-assist po tayo ng mga youth, ang ating NRG, para mag-register. So, online registration lang po ito. You can scan the QR code there so that you can join the ministries na mau-open. Sa mga mau-open na ministry para sa ating volunteer season. Excited po ba kayo? Yan. So, chance nyo na po ito para mag-join. Okay. And, of course, hindi na po natin patatagalin.
Maraming salamat po sa pagsuong sa baha. Narito kayo ngayon. Now, let's hear the message na napaka-timely sa panahong ito para sa Risen Christ. Welcome po sa ating pastor. Good afternoon everyone. Lingunin nyo naman yung nasa kabila doon. Sabihin nyo, hi. Ganti kayo, dito din, hiding kayo. Okay, kasi bihirang magkita yung nasa first service and second service, no? So ngayon, nagkita-kita na tayo lahat. So, ang problema natin nito, paano pabalik? But first and foremost, let's thank Rain M, our tatay, our mentor, for allowing us to be here. And ngayon, yung lugar natin ay still flooded. Tinanong ko si Abraham, sabi ko, dapat pala hindi Abraham yung nakuha nating caretaker, dapat Moises para marunong humati ng tubig. So sabi niya, Pastor, kita na yung church pero yung daan natin is still the same. So nabaha tayo. Sino nabaha? Taas kamay, dali. Ayan, lahat. Pag hindi ka nabaha, hindi ka uso. Wala ka sa uso. Ayan. Hindi ka in, okay? Now, let me just tell this to you before we start the message. So the problem is, August onwards, talagang habagat season pa rin, no? Maulan pa din, tama? And pag umuwi tayo sa dati nating bahay, mamimiss nyo na naman yung isa't isa kasi, di ko na naman makikita yung nasa first service. Di ko na naman makikita yung nasa second service. So, ano kayang gagawin nating maganda? Ano gagawin natin maganda? Dito na lang. Tay, may camera ba dito? Nanonood yun. Ayun, nandun. Well, I have something good news for you. Gusto niyo ba ng good news? Ayan. Gusto naman pala nila ng good news. Sabi ko nga sa asawa ko kanina, kasi sanay na kami pumupunta rito every now and then. But this is the place na pag pinupuntahan namin, we don't feel na bisita kami. No? Sila nga ang feeling nila, bisita sila dito pag nandito tayo. So, we don't feel na we're visitor kasi ang turing talaga nila sa atin ay family. Now, they know we have situation na sa church natin and umuulan, bumabaha. I have something good news for you. Next week, supposed to be, babalik na tayo sa Phase 1, 0945, Masipag Street. Phase 1, Maunlad Home Subdivision. Ayan, Kaingin, Malolos, Bulacan, Baha. So, but starting next week, we will just tweak the hour. We will start here the service from 2 p.m. onwards. Gusto niyo ba yan? Parang yung nandito, hindi masaya mo. So, August onwards, we will be here from 2 p.m. to 4 p.m. And then 4 p.m. we will do our processes, Soul 1, Soul 2, Soul 3, Life Class, and all. So, we will stay here. Sabi ni Tatay, until further notice. Okay? Okay ba yan? So, it's a good news for us. Sabi ko nga, nung nasa likod ako kanina, I'm so overwhelmed because sino naman tayo? Risen Christ, nagsimula sa subdivision, baka mapaiyak ko pa tatay ko, nasaan ba tatay ko, nandiyan ka. Ayun. Nandun lang tayo sa loob ng subdivision for like 30 years. And we know that there is something na pinrami sa atin ng God that we will grow, but we don't know when. And ito na pala yun. This is the start of something big and something great for Risen Christ. Amen? Na taga-sulok lang tayo ng subdivision and yet ipapakita pala sa atin ng God that He has something in store for us. Na yung mga mentoring palang inatanay natin, pinuntahan natin yung mga training, it will come to at this point na makikita natin that God is really doing amazing things in Risen Christ. Amen? So, next week, dito tayo ha. Hindi pa kayo babalik. Okay, baka maligaw na naman kayo but yung pinanggalingan natin, it is still our house.
we will pray for God. Ano gagawin natin sa mga bagay-bagay, sa mga susunod na linggo. Let's just take it 1 week, 1 month at a time, and let's see kung saan tayo dadalhin ng Lord. Amen? So excited ba kayo doon? Alright. Diretso na tayo sa message. Ang title po ng aking i-share sa inyo this afternoon, habang maulan sa labas, at dahil kayo ay nag-survive sa baha, is, I will survive. Okay? So, mga nakasurvive sa baha, kumusta naman kayo? Yung iba nga dito, baha pa ang bahay, lumusong lang, makarating lang ng church. Sino yung mga lumusong para makapunta ng church? O, di ba, mga naka-short pa, okay lang, kahit ano isuot nyo ngayon. So, I will survive. Now, ewan ko kung nabalitaan nyo to, there is a situation na nangyari sa Air India wherein 200 plus people yung namatay dahil nag-take off yung airplane at pag-take off pa lang nila nag-crash na agad. And lahat namatay except for one person. So yung Air India, 240 plus passengers ang namatay, ang nakasurvive isang tao lang. Now, you will think, naku, saan kaya nakaupo yung tao na to? Dahil mula nung time na yon, inalam nila saan nakaupo yung tao na to, ba't siya lang ang nakaligtas? Kaya ngayon daw, ang pinakamahal na upuan sa eroplano is yung seat 11A. Kasi doon siya nakaupo. At iniisip ng mga tao na wala lahat, ikaw lang ang nakasurvive. Saan ka ba nakaupo? Sabi niya, seat 11A, tabi ng pintuan. So, nakasurvive siya. Dati ang hinahanap nyo pag sumasakay ng airplane, window. O ngayon, ang hahanapin nyo na pag magpapareserve kayo, tabi ng pinto para pwede pa tayong mabuhay. No? Siya lang ang nakasurvive and all the people are asking, paano ka nakasurvive? Tanungin mo ngayon katabi mo, paano ka nakakasurvive? Di ba parang, ang dami nating sitwasyon, yung linggo nga na to, parang isipin mo, paano tayo nakasurvive ng another week na puro bagyo, puro ulan? Alam niyo ba, sa Republika ng La Residencia, hindi namin iniisip, naku, sandali lang yan. Lilipas din yan, pambihira. Last year, na-break niya yung baha level namin ngayon. Mas malalim ngayon. Hindi pa nga kami umuwi ng bahay. So, bahala na, saka na kami maglilinis pag uwi namin. Now, ang tanongin natin sa sarili natin right now, at ang tanongin natin sa katabi natin, paano ba mag-survive? Di ba? Paano mag-survive? Sino dito na masasabi nyo na, alam niyo yung hashtag I survive? May mga tao na, katulad ng wife ko, yung wife ko po, nakasurvive yan sa cancer. Hindi pa alam niyo sa cancer ward, pag yung isang tao nakasurvive ng medication niya, meron dong bell. At pag tapos na lahat yung kanyang therapy, nagkaroon na ng cancer remission, yung person na yun, pupunta doon sa bell, kakalembangin niya yun. Ibig sabihin, I survive. So, maraming bagay sa buhay natin na kailangan nagsusurvive tayo, tama? Sino dito kasusurvive lang sa utang? I survive. Ay, sa wakas na bayaran din. Hindi, pastor, nagtatago pa rin ako hanggang ngayon. So, mayroong ganong episode, Tapos, minsan yung iba sa atin, alam natin, engineering ang course mo, tapos nabalitaan mo, ang pinakamahirap yung calculus. Tapos, natapos mo, kahit stress lang, okay na. Pwede mo pa rin i-post, I survive. Di ba parang, nakapasa ako at least. Hindi ako mag-extend ng summer class or something else. Kasi maraming bagay sa buhay natin, we need to survive. Ano pa mga bagay na nag-survive tayo? 25 years na kayong magkasama, nagtataka ka, bakit kayo pa rin? Di ba? Parang 5 years na kayo, or nalagpasan nyo na yung 7 years each ng marriage, tapos iniisip mo, paano ba tayo nakasurvive? Hindi ba kayo nagtataka? O hindi niya naiisip, hindi ko nga po alam kung paano ako nakaka-survive. Hindi ko naman din po iniisip So, but we will talk about a person in the Bible na nakasurvive siya in different season ng kanyang buhay. Ang pag-uusapan po natin is si Prophet Daniel. Because si Daniel ay nag-serve sa dalawang empire. Nag-serve siya doon sa panahon na yung kanyang mga kasama, yung wala siya sa country niya, nandun siya sa isang foreign land na sila ay parang prisoner. So parang iisipin mo, paano ka makakasurvive sa ganoong scenario
wherein wala kang masyadong kilala at lahat ng nakapaligid sa'yo, yun yung mga kalaban nyo. Yun yung mga nag-kidnap sa'yo, yun yung mga taong nagpapahirap sa lahi nyo. And minsan iisipin natin, paano nga ba tayo magsusurvive sa life natin? Okay? And we will just talk about his life. Not extensively, but just the first few part ng kanyang buhay. We will talk about paano ba hindi maapektuhan. Sino naapektuhan ng mga nangyari this week? Ay kami lang. Lord, yung hindi naapektuhan dito, sana po bumagyo sa kanila this week, sa kanila lang. Naapektuhan kayo? Hindi ba nakaka-stress? Nakaka-anxiety, tapos parang ayokong masanay eh. Alam niyo, nung Sunday, ito talaga kwento kung bakit tayo nandito. Nung Sunday, anong oras tayo dumating ng church? 9, 10, mga ganun. Basta maaga. Kasi 11 na service, so 2 hours before nandun na kami. Tapos pagbaba ko, diba, pinicturean ko. Sinend ko kay Tatay Reggie. Tatay, nasa water world kami ngayon. Tapos, afternoon, pupunta talaga kami dito because merong workshop yung ating mga director kay Joash, yung kanilang music director. Then nag-usap kami ni Tatay. And pinag-uusapan namin ng mga leader, ano kaya ang gagawin natin sa church? Bahana nga pag high tide, kinoconstruct pa, ang hirap mag-invite, ang hirap papuntahin sa loob. Tapos yun pa yung eksena natin. And pag-usap natin ng ating Tatay Reggie, biglang ang opening niya sa akin, hindi ako nagsasabi ha, biglang ang opening niya sa akin. Kasi sabi ko sa mga leader, baka naman alokin tayo. Yun ang dialogue ko eh. Tapos pag upo namin doon, nagwo-workshop sila dito sa baba, tsaka dito sa tech nila, sabi sa akin ni Tatay, gusto mo ba? Sabi ko, alam ko na kasunod dito, gusto mo ba? Gamitin mo yung afternoon. Gamitin mo yung ganitong oras na pag-usapan natin. Bahala na sa kung ano i-adjust natin. Kaya tayo ngayon nandito. Because I will talk about may mga sufferings pala ang buhay natin na akala natin yung suffering na yun is para kaibagsak. And then you will realize kung hindi ka nag-suffer, hindi mas magiging maganda yung kalagayan mo ngayon. Amen. Minsan tinatakasan natin yung suffering. Minsan tinatakasan natin yung mga process ng buhay. Minsan iniiwasan natin yung mga problem. Pero pag hinarap mo pala yung problem, naiintindihan mo bakit inaalaw ng Lord na bahain ka. Bakit inaalaw ng Lord na maranasan mo yung mga situation na yun sa buhay. Then doon mo makikita, doon gumagalaw ang kamay ng Panginoon. Because if hindi naman nangyari sa lugar natin yun, wala naman tayo dito eh. Kung hindi naman tayo, nakita natin, dumadami na tayo and we're growing and that's a good problem, wala naman tayo dito. So suffering is good. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lalo ka sanang mag-suffer. Tamo, ayaw nyo talaga. Amen na amen kayo kanina na pag yung magsasuffer tayo, may gagawin ng Lord. Tapos nung ayaw mo sabihin ngayon sa katabi mo, mahirap sabihin, ano? Parang hindi mo alam kung ano pwede mangyari. Now, ito nga yung tanong. Paano ka ba hindi maapektuhan ng mga nangyayaring problem? Pangalawang tanong, kung naapektuhan ka, paano ka magpapatuloy? Pangatlong tanong, kung dumating yung time hindi ka makapagpatuloy at nahinto ka, paano ka magsisimula muli? Nagets niyo yung tanong? Ulitin ko. Kasi baka mabagal yung internet. Number 1, yung mga samot-saring problema ng buhay natin, paano ka hindi maaapektuhan? Pero, kahit minsan sobrang lakas mo, may bagay, may pangyayari, you will realize, magugulat ka, maaapektuhan ka. May mga bagay na pinoproblema ng katabi mo, hindi mo naman pinoproblema. Kasi siya, apektado siya doon, ikaw hindi. Pero may mga nararanasan ka, apektado ka, hindi naman siya apektado. Kaya ang tanong natin sa iba't ibang pinagdadaanan natin sa buhay, number 1,
paano hindi maapektuhan? Number 2, kung naapektuhan ka na, paano sana magpatuloy kahit na-affected ka? Pangatlo, kung naapektuhan ka at napahinto ka, paano ulit magsisimula? So either doon sa tatlo na yon, sigurado meron tayo doon sa sitwasyon na yon. Meron sa atin affected right now, meron sa atin huminto, meron sa atin hindi lang huminto, umatras pa. And we will talk about that kind of things. Now let's read. Sabi in Daniel 1:1, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Ang ibig pong sabihin ng besiege ay sinakop, pinaligiran. So ang nangyari, yung mga makukulit na taga-Judah ay sinakop ng Babylon at yung mga noble, yung mga magagaling na people ay kinuha nila to serve the kingdom. So, and the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Gusto ko po intindihin nyo yung naka-yellow na line, ha? Ang sabi doon, and the Lord gave si Jehoiakim, siya po yung king ng Judah. So sabi doon, and the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, tao ng Lord to, bayan ng Lord to, yung Judah, no? Into kanino? Sa Babylon. Naintindihan niyo po yung nangyari? Yung tao niya, yung kingdom of Judah, hinayaan ng God na makonquer ng Babylon. Which is, hindi naman yun ang people ng Lord. Ano ibig sabihin? May mga bagay pala sa buhay natin na sa tingin natin ay hindi pwedeng mangyari, but God will allow it to happen. Kahit masakit. May mga separation pala, may mga situation pala na hindi mo iisipin, iaalaw ng God mangyari because kailangan siyang mangyari. Like in this story, supposed to be pag nagpe-pray tayo, ang ipagpe-pray natin, Lord, iligtas mo po yung kingdom of Judah. Napapaligiran na kasi sila ng mga Babylonians. And kung iisipin natin sa natural mind natin, ang dapat sagot ng Lord dito sa sitwasyon na to, Lord, magpalabas ka po ng chariot o kaya magpababa ka po ng mga anghel. Iligtas mo po ang buong Judah para hindi po sila makapture. Pag binasa mo tong Bible, yung verse na ito, may mga bagay pala na kahit ikakatalo mo, yun yung will ng Lord. Pwede pala. Ayaw nyo nun, ano? Gusto nyo yung, yes, pagpapalain tayo ng Lord. Maganda naman yun. Pero pag binasa natin to, and the Lord gave, sinuko ng Lord. Minsan pala kahit tayo, isusuko tayo ng Lord. Pag may kakulitan na rin tayong taglay, kahit tayo, isusuko tayo ng Lord para may matutunan tayo. So ano nangyari? Tuloy natin yung kwento. Ibig sabihin mga kapatid is this, may mga bahagi ng buhay natin na hindi ko mo maganda, bless ka. Kasi ganun ang tingin natin eh. Ay, pinagpapala ka na kapatid, siguro dami mong nagagawang maganda. Tapos yung isa sinubok, siguro may kasalanan to. Parang sa amin nung araw, kasi mahirap yung anak ng pastor, ano? Sabi doon, pag may nagawa kami, halimbawa na minsan nagkasakit kami, sasabihin sa akin minsan ng mga dati sa church, may ginawa kang kasalanan, ano? Mag-repent ka lang, gagaling ka eh. Alam mo, yun yung parang, ako, may sakit na nga ako eh. Pagpe-pray mo na lang ako, pinagre-repent mo pa ako. Ang thought natin lagi, pag merong quote-unquote kamalasang nangyayari sa isang tao, ang iniisip kagad natin, may kasalanan to. May mali itong ginawa. At ang iniisip din natin, pag merong isang tao na sobrang blessed, iniisip natin, ang galing siguro nito. Siguro close sila ng Lord. Lahat ng pinag-praise, sinagot eh. But let me tell you this, minsan pala, may pangit na pangyayari sa buhay natin, but God allowed it to happen. Kasi kung hindi inallow ng God yung bagay na yon, we will never see the wisdom of God and the will of God in that situation. So, ano ang batayan ngayon? Hindi laging batayan na pag maganda ang nangyayari din, nandun ang Diyos. Diba?
So minsan, sasabihin natin, Lord, bakit naman ganito nangyari sa akin? 3 lang naman yung kinopya ko sa classmate ko, ako pa nahuli. Siya nga ang sama-sama lahat, mula test 1 hanggang test 3, kinopya niya. Tapos hindi siya nahuli, tapos ang taas pa ng grade niya. Ako, ito lang, ang liit-liit lang. Sa akin ka pa nagalit, na-guidance pa ako, na-principal pa ako. So minsan sinusukat natin yung will ng Lord sa buhay natin, depende sa nangyayari sa sitwasyon natin. Okay? Now, tuloy natin. Because the question again is, can we trust God for my today and tomorrow? Pwede ba natin pagtiwalaan pa ang Diyos? Naisip niyo na ba nung 4 na araw ng umuulan, Lord, are you in control? Last year, binaha na kami. Ngayon ba ulit? Last year, ganito na nangyari sa amin eh. Ganito na naman ba? Inikutan ko na to, Lord. Iikutan ko na naman ba to? Lord, pinag-awayan na namin to. Ito na naman papag-aawayan namin. Now, the question is, ramdam nyo ba minsan na para bang hindi na hawak ng Lord yung buhay mo? Parang yung kantang favorite ng aking tatay, natutulog ba ang Diyos? Naramdaman mo ba minsan na yung ibang tao, mas mabuti ka naman sa kanila, pero bakit sila yung binibless? Di ba? Ako, na nagsiserve sa'yo, 2:00 pa lang, nasa Rain M na, kahit umuulan. Pero but Lord, wala pa rin akong boyfriend. Di ba parang iniisip mo na, Lord, can I trust you for my today and tomorrow? Let me tell you this, before it unfold, He has already known. Hindi mo pa iniisip, alam na ng Diyos. In the mystery and the mess, He remain sovereign. Alam ng Diyos. Kagaya ng pinag-usapan natin ng 7 churches, God knows. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos na babahain tayo. Alam ng Diyos na mahihirapan tayo. And it is part of the plan. And it is part of the things na mag-unfold sa buhay natin. Now, ituloy natin yung kwento. Then the king instructed Aspenas, the master of his eunuch, to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles, young men in whom there was no blemish, but good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand, who had the ability to serve in the king's palace. Ano nangyari? Nadakip nila ang Judah. At ang ginawa nila, lahat nung walang blemish, good-looking, gifted in wisdom, knowledgeable, may understanding, marunong mag-serve. Yun yung kukuhanin nating mag-serve. Ang tanong, pag tayo ay dinakip ng Babylonians mamaya, may matitira kayong mag-serve. Sasabihin nung namimili, huwag dyan, lahat tayong mapapala dyan. Ilan kaya matitira dito? Sa matingin sa akin na naninita, sama mo ko. Kasi parang ang bigat ng criteria. Sa tingin nyo, matitira ba tayo? No blemish. Naku, sa good looking. Papasa tayo sa good looking. Pwede, no? Good looking, gifted in wisdom. Ano pa? May knowledge, mabilis umintindi, marunong mag-serve. Pwede, may matitira, magse-serve. Sasabihin sa atin nung kulong nyo na lang yan. Wala tayong mapapala dyan. Kasi, just imagine this. Ito yung mga sinurvive ni Daniel. Kung nanonood kayo ng America's Got Talent, The Voice, di ba ang strict ng mga qualification, ang natitira lang yung magagaling. So dito, ang natira lang yung magagaling. Bakit? These people are gifted. Yung mga tao na to, ini-invest talaga yung time nila so that they can hone their crafts and their skills. Hindi pwedeng ngayon, mamaya, after the message, magpipilian, tapos bigla mong sasabihin, uy, mamaya, mamimili na kung sino yung matalino, good looking, mag-aral tayo, mag-review tayo. Hindi! You cannot do it in one day. Ginagawa to nila Daniel all their lives. Minimaintain. Kasama pala sa pagsaserve sa Lord, i-maintain mo yung pagiging pogi mo tsaka maganda. Ano? Pwede pala yun, ano? Bakit?
Alam niyo ba kasi minsan, daanan lang natin, may mga tao na, kasama na ako doon minsan, may mga tao na pag may problema, hindi na good looking eh. Halatang halata. Tapos may hashtag pa sa Facebook yun, hashtag sad. Sadness. May story pa tayo minsan. May mga pagkakataon sa buhay natin na lahat ng bagay na ito, meron naman tayo. Pero pag nagkakaroon tayo ng suffering at mga problema, nawawala yung pagiging good looking. Tapos nawawala yung wisdom, bigla ka na lang nagdi-decide basta-basta. Sino na nabiktima ng ganun? Nandali ka ng pressure ng buhay, nagdesisyon ka ng mabilisan, at hanggang ngayon pinagsisihan mo yung desisyon na yun. Di ba may mga ganun tayong bahagi ng buhay natin? Ba't ko ba nagawa-gawa to? Ba't ba ito napangasawa ko? Naku, patay tayo dyan. So, knowledge and understanding and ability to serve. And speaking of this, ito daw po yung qualification sa Volunteers Week. Kailangan daw po pag nag-volunteer ka sa church, walang blemish, good looking, may wisdom, may knowledge, understanding, ability, and willing to serve. Now, ituloy natin kwento. Again, balikan natin. Kapag may problema tayo, as much as possible, may pananampalataya naman tayo sa Lord. Pwede ba minsan, kung kaya ng pananampalataya natin, sana huwag bumabakat sa mukha natin. Na pag tininingnan ka, uy, nabalitaan mo ba si Ate Bioli? Ang bigat pala ng pinagdadaanan niya, no? Tapos biglang, nag-uusap kami kanina, ang saya-saya nga niya eh. Bakit niya nasabi yun? Kasi hindi halata. May mga tao na magugulat ka. Ang dami nilang problema. Pero hindi mo makikita sa mukha nila at sa mga sinasabi nila. Magugulat ka na lang, hala, yun ba yung pinagdadaanan niya? Bakit? Minimaintain niya, hindi ka plastikan yun mga kapatid. Minsan, kapag kaya ng pananampalataya natin, pwede ba dali natin ng may ngiti ang mga problema natin? Pwede ba dali natin na kahit may baha, may problema, nakataas pa rin yung mga kamay natin? Pwede ba na kahit ano yung pinagdadaanan natin, naglilingkod pa rin tayo sa Lord, na hindi nila mahalata minsan, may pinagdadaanan ka pala? Amen? Hindi ito pagtatago, hindi ito kaplastikan. Hindi ito kaplastikan, kapatid. Ibig sabihin, mine-maintain mo na positive ka pa rin, nananampalataya ka pa rin, kahit ano yung pinagdadaanan mo, hindi ka nagiging plastic sa mga tao na inililihim mo yung problem mo. You're just showing that in spite of my situation, in spite of my problem, I still smile, I still serve, I'm still good looking. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung gaano kaganda at kagwapo. Gwapo pa ba? No? Na-captured ka na nga eh. Huwag ka nang magpapangit. Binaha ka na nga eh. Huwag mo nang masyadong damdamin. Ngitian mo na lang yung tubig. Ay, galing, may isda. Di ba, may mga isda na sa bahay nyo. Ay, galing. Paano iniisip nung asawa ko, paano napasok yung isda sa loob ng bahay namin? So, hindi ko rin maisip kung saan siya nagdaan. So, sayahan mo na lang. No? Malungkot na yung nangyayari sa paligid mo. Sana yung mga Kristiyano, hindi ka naman hypocrite. Yung dinaanan nila, dinadaanan mo pa rin. Pero ikaw, good looking pa din. Amen? Pwede ba yon? Pwede ba sa susunod na baha? Wag na. Parang ayoko na din eh. Basta kahit di na ako maging good looking. Joke lang. And then yung mga tao na to, bakit sila may knowledge? Bakit sila may understanding? Hindi sila nag-aral kahapon lang. Uy, dadakipin na tayo. Mag-aral na tayo. Baka ipakulong tayo, wala silang mapala sa atin. Hindi. These people are very much intentional in their learning. No, sino dito nung baha? Nag-try ka magbasa. Nung walang pasok, nag-aral ka pa din. Ay, wala namang pasok. Wala pa namang pinag-aaralan. 1 week pa lang 2 weeks pa lang No, huwag mo na mag-aral. No, hindi These people, ang habit nila, mag-aral. Mag-isip. Knowledge and understandings are developed sa daily habit ng buhay natin. Hindi pag may exam. Lahat tayo guilty ron, Pag may exam bukas, kailan magre-review? Dali.
Mamayang gabi, di ba? Yun eh. That's the rule. Di ba? O, di ba? Expert. Pastor, mas malupit ako madaling araw. Kasi yung malapit na exam mamaya. Meron pa isa mas malupit. Pastor, mas malupit ako. Hindi talaga ako nag-aaral. Kasi umaasa ako sa katabi ko. O, di ba? Point, if we want to succeed in life, kung gusto nyong mag-prepare sa mga sufferings ng buhay, kailangan everyday naghahanda tayo. Paano tayo naghahanda? The way we pray, the way we talk, the way we read the Word of God, that's preparation. Kasi nag-iipon ka ng mga message ng God sa buhay mo daily. Hindi pa nyo nahahalata, nagde-devotion kayo everyday. Minsan yung devotion nyo, parang feeling nyo, hindi naman to yung kailangan ko today. Parang hindi naman to yung kailangan kong maintindihan today. And then you realize, yung mga pinag-aralan mo before, darating yung time, kakailanganin mo siya. Gets? So, ibig sabihin, tuloy-tuloy mo lang. Huwag ka lang mag-aral. Mas malupit yung kilala kong pastor. Sabi niya, Pastor, uwi na ako. Sabi ko, bakit uwi ka na? Magpe-pray pa ako message bukas eh. Tapos, gagawa pa ako outline mamayang gabi. So, di ba ang crazy natin? Because we don't make it a habit to gain knowledge and gain wisdom. Now, alam niyo ba ang nauuso ngayon? Sabi ko nga sa asawa ko, bibili ulit ako nito eh. Ang nauuso ngayon, yung mga lumang device ng araw. Turntable, CD player. Naabutan niyo pa ba yung CD? Hindi na, ano. Ano naabutan niyo? Plaka. Tape, cassette tape. Sino umabot ng cassette tape? 90s, 80s people yan. O at huwag kayong plastic dyan. Ano naabutan niyo? Morse code. Mas matagal yun. 1940s yun. So, alam niyo na uuso ulit yung mga to. Alam niyo kung bakit? Na-realize nila na pag ikaw ay intentionally pinipili mo yung kantang ipe-play mo, mas ramdam mo. Alam niyo yung pag pumipili ka ng plaka, isa-isahin mo yun. Di katulad ngayon, i-scroll mo lang playlist mo, isa-shuffle mo, bahala na kung ano tutugtog dyan. Hindi intentional. Di ba minsan magbabiyahe tayo o play the music, bahala na kung ano tumugtog. Alam niyo ito, intentionally. Ang kailangan natin ibalik sa buhay natin, we study, we learn intentionally. Kaya lang ang problema natin ngayon, alam niyo kung ano nag-feel ng void pag wala tayong magawa? Ano? Cellphone. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tigil-tigilan mo yan. Makukulong ka dyan, hindi ka mapipili. No? Ang hawakan nyo pag idle yung oras, mahaba pila sa bangko, books. No? Sabi nung kilala ko, Pastor, dati pasensyoso ako. Dati patient ako. But ngayon, pag nanonood ako ng movie, naiinip ako. Sabi ko sa kanya, carry reels mo yan. Sabi ko, ay oo nga po. Bakit? Ang reels, ilang segundo. Ngayon, try mong manood ng 2-hour film. Hindi mo na kaya. Ang tagal naman ng ending nito. Ang tagal naman ng plot. Ang tagal naman hindi ko pa alam. Ano bang dulo nito? Bakit? Sanay ka sa shorts, sanay ka sa reels, sanay ka sa madaling information. Nung araw, ang tao, alam nyo, pag nag-aaral, pumupunta sa library, intentional. Nagbubuklat ng aklat, intentional. Ngayon, ChatGPT. Diba? Ako, hindi ako ChatGPT eh. Microsoft Office. Sino sa Microsoft? Copilot. Okay? But, advice ko sa bawat isa, be great, be gifted, be able, ready, and willing to serve. Dapat lagi kang naghahanda. Hindi ka tutugtog dahil Sunday bukas, practice na, ngayon mo pa lang aaralin yung tugtog nyo, dapat buong linggo ginagawa mo na yon. Hindi ka magpipreach, aaralin mo yung pinipreach mo Sabado ng gabi, Linggo ng umaga, all throughout the week, iniisip mo na yon. Hindi ka gagawa ng preparation mo pag malapit na, your preparation will become your habit in life. Amen? Talking about preparation. Well, sabi nila, normal na daw dapat yung baha. Narinig nyo ba yun? Tapos, tanggapin mo na lang. Parte na ng buhay natin yun. Wala na silang kailangan preparation na dapat gawin. I-observe mo na lang. Dahil alam nyo ba kung ba't bumabaha sa atin?
meron tayong drainage. Wala tayong system. Hindi ba magkadikit yun? Gets niyo ba? Ang drainage system ay gumagawa ka ng water flow. Saan papasok yung tubig? Saan lalabas yung tubig? Ano kinreate natin? Drainage. Walang system. Tingnan nyo yung nasa STI. May drainage doon. May system ba? Pag ang isang tao, available lahat sa'yo, may books ka nga, may internet ka, wala kang system, wala ka rin matututunan. Wala rin mangyayari sa buhay, no? Amen? Ang tao, dapat may sistema. May habit, may flow. Kapag wala ka ng lahat ng yon, hindi ka magiging great. Paano ka magiging great? Pag alam mo nang maging good. And you keep repeating being good, and you will be better. Paano maging gifted? Lahat tayo may dineposit ang Lord ng mga bagay na mga gifts sa atin. Paano ka magiging gifted? Develop that gift every day. Paano ka magiging able? Huwag kang mag-intay ng opportunity. Every day, isipin mo, there will come an opportunity. Naghahanda ka every day. Hangang-hanga ako sa ginawa ng Pasig at Marikina. Alam niyo ginawa nila? Yung sa pinakamababang area ng kanilang lugar na nagdudugtong ang Pasig and Marikina, doon sila nag-focus. Doon nila inayos yung kanilang flood system. At dumating yung time, bumabaha sa kanila, pero nawawala agad. Pero sabi nila, ipunin nyo lang. Narinig nyo din ba yun? Ipunin nyo na lang. Kasi, ewan ko ba't natin iniipon? Hindi ko alam. Bukas, antayin nyo na lang sa SONA kung ano topic, ha? And the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies, of the wine which drank, and 3 years of training. Ano situation nila? Yung mga napili, iti-train for 3 years. Tapos ang kakainin nila, yung pagkain ng king. Hindi ba nakakatawa yun? Sarap siguro ng mga steak, pagkain ng king, tas wine, di ba? Mamahalin yun, pagkain ng king. Yun eh. Kung ano yung piniprepare ng chef ng king, sa king, yun din ang kakainin nila kasi special sila. Pero sabi ni Daniel, hindi po. Iba po yung pagkain namin. Parang ganito mga kapatid, everyday ng buhay natin, ang mundo laging may i-offer sa'yo. Gawin mo to, i-take mo to, alamin mo to. But you must know, alin yung para sa'yo, alin yung hindi. Maraming learning na itatapon sa'yo ang mundo. Marami nga ngayong pastor, hindi na gumagawa ng outline, tinatype na lang, ChatGPT, my topic tomorrow is about breakthrough. Give me 3 points about it. Maglalagay si Chat. Hindi na naghahanda. Ang point is, maraming i-offer ang mundo sa'yo. Ang tanong, alam mo ba kung yun ay para sa'yo o hindi? Si Daniel alam, hindi po sa amin yan. Hindi po namin kinakain yan. Iba po ang menu para sa amin. Marami sa atin kasi ngayon, alam niyo yung omnis? Omnis, narinig niyo na yung omnis? Ang omnis ay yung isang tao, isang Christian, minsan, na lahat tinatanggap niya. Nasa isip niya, okay lang to. Manifesting. Ay, sino dito nag-post na ng ganon? Manifesting, next year magkakabahay na ako. Ay, manifesting, bukas mapopromote na ako. Akala natin para sa atin yun. Di ba si Lord may manifest presence? Baka sa atin din naman yun. Hindi! Pag inalam mo yun, you will realize it is not for us. Because ang manifesting, the center of attention is yourself. You do not pray to God. You are just expecting na pag pinaniwalaan mo yung isang bagay, 100% mangyayari yun sa buhay nyo. Kaya tigil-tigilan nyo yung manifesting, ha? Wala sa Bible yun. Hindi para sa atin yun. Sabihin mo sa katabi mo, tantanan mo yan, ha? Di ba? Manifesting, the Lord will move tomorrow. Hindi yun. Sa Lord ka na lang mag-pray because when you think of manifesting, akala mo para sa'yo. But no, meron pang isa, pampag-good vibes. Alam niyo ba yung good vibes kung saan ang galing? Hindi Christian word ang good vibes. Ang good vibes is a new age terminology na kailangan in the right pattern, in the right vibration, things will happen well. But let me tell you, hindi vibes ang nagbe-bless sa'yo. Ang nagbe-bless sa'yo ang Lord. Walang good vibes sa Bible. Ang meron sa Bible, good Lord. Good God.
So, tigilan natin yung mga bagay na yon na akala natin pang sa atin. Ang sabi nga ni Maring Oprah, sabi niya, one of the biggest mistake humans makes is to believe that there is only one way. There are many diverse paths leading to what you call God. Ang sabi ni Oprah, na sinasabi niya, Christian daw siya, ang sabi niya, may napakaraming ways to God. One of the biggest mistake Oprah mentioned is to believe that there is many ways to God. Because alam natin, there's only one way to God. There's only one truth. There's only one source of truth. There's only one word. Huwag nating tinatanggap lahat ng nakikita natin. Ang danger sa buhay natin ngayon, ang dami mong nababasang post, akala mo tama. Ang dami mong napapanood na reels and shorts, akala mo tama. Let me tell you, kailangan alam mo yung truth so that you will be able to discern ano na yung mali. Okay? So, the world is full of dazzling offers, but only one God gives peace. Only one way, only one truth, only one word that doesn't fade. Amen? Tuloy natin. Now, from among those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Kilala niyo to kasi ang pangalan ng kabarkada niya, Shadrach, Meshach, and Abednego. To them, the chief of the eunuchs gave them names. He gave them Daniel, Belteshazzar, Hananiah, Shadrach, Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. Ayan, pinangalanan sila. Because what the world will do to you, gusto ng mundo, i-rename ka. Gusto ng mundo, hindi ka mag-rely kung ano yung pagkakita ng Lord sa iyo. Ang gusto ng mundo, makita mo yung sarili mo on how the world see you. Ang tingin sa iyo ng mundo, failure. Ang tingin sa iyo ng mundo, weak. Ang tingin sa iyo ng mundo, sinful. Ang tingin sa atin ng mundo, hopeless. But that's not how God sees us. Huwag mong hayaan ng mundo ang magpangalan sa iyo. Huwag mong hayaan na pinapangalanan ka ng basta-basta ng ibang tao. Ano ba yan? Si Kyle ba yan? Si Kyle yan. Si Kyle na palpak. No, huwag kang pumapayag that people put label on you. Only God can do that into your life. Only God can give you a new name. Si Lord lang ang gumagawa nun. Pero ito pa isa. Maraming Kristiyano ngayon, pumupunta ng church, walang label kasi ang tawag natin sa kanila, secret agent. Alam niyo yung mga secret agent na Christian? Terminology namin ito noong 90s. Yung mga secret agent na Christian, yung hindi alam ng mga tao sa paligid niya, Christian pala siya. Uy, saan ka pupunta? Doon lang, sa dakila. Anong gagawin mo doon? Ay, may pupuntahan lang ako. Basta, masaya ba doon? Oo, masaya doon. Hindi mo masabing pupunta ka ng church. Hindi mo masabing nag-worship ka. Hindi mo masabing born again ka. Kasi bakit? Ano ka? Minsan, secret agent. Dapat hindi secret agent. Tingnan mo ngayon katabi mo, secret agent ba yan? Pag Sunday, Christian. Pag Monday, secret agent na. Hindi na mahalata Dapat everyday ng buhay natin, halata na Kristiyano tayo. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, pahalata mo naman. Okay? Identity matters. Identity matters, know who you are. Don't settle for labels. Live rooted, not swayed. Okay? So, first point, para pag nag-suffer ka, alam mo na, know your identity. Alam mo dapat kung sino ka. Nang problema ka man, naiyak ka man, at least alam mo pa rin, anak ako ng Lord. Yes, apektado ako. Yes, namumroblema ako right now. Pero naalala ko, anak nga pala ako ng Diyos. Pwede akong tumawag sa Kanya. Pwede akong mag-pray sa Kanya. Maapektuhan ka man, huwag mong kalimutan that you are son, daughter of God. That you are precious in His eyes. Amen? But Daniel purposed in his heart that he would not defile. Sabihin nyo nga, purpose. Ang purpose na Daniel, huwag kainin yung pagkain na yun kasi it will defile me. Sabi ni Daniel, may iba kaming menu, pwede po ba yun? Kasi ang purpose niya, not to commit sin because of that. The second point, para pag nag-suffer tayo, ma-overcome natin, purpose. Alam mo dapat, Lord, siguro kaya namin ito nararanasan. May plano ka. Hindi ko man nakikita pa ngayon, pero alam ko may ginagawa ka. Lord, siguro kaya bumaha sa maunlad. Gusto mo, lumabas na kami. Di ba? Minsan,
akala natin problema lang yun eh. Minsan akala natin sitwasyon lang na mabigat yun eh. Hindi natin alam, ginagamit pala ng Lord yung mga mabibigat na sitwasyon, mabibigat na problema, para mayroon siyang makita mo yung plano talaga niya. Because hindi mo makikita yung sarili mo, hindi mo makikita yung plan ng God hanggat nandun ka. But we feel, nung pinapaalis na tayo ng God, alam nyo kung ngayon year tayo nagplano, patay tayo. Kung ngayon tayong taon nag-ipon, yari tayo. Pero 2 years ago, we started planning. Alam niyo ba yan? Ang inantay lang natin, mag-open ng window ang Panginoon, mag-open ng door ang Lord. At any moment, lahat ng pinaghandaan natin, may kapupuntahan yun. Minsan iniisip kasi natin, maghahanda na lang ako pag nandyan na sa harap ko. Wrong. Kung hindi tayo naghanda, kung hindi tayo nag-set ng maraming worshipers, maraming workers, at sinabi bigla sa atin ng ating mentor, sige, punta na kayo doon. Kung hindi tayo nag-evangelize, hindi tayo nag-cell group, hindi tayo nag-disciple, tapos pupunta tayo sa ganitong kalaking lugar, tapos kakalug-kalug tayo. Sige po, pupunta na po ba kami dyan next week? Sige po, mag-evangelize na kami bukas. Naghanda tayo 4 years ago, 3 years ago. Every year may plano tayong ginagawa. At nung nakita natin, ito na yung binubuksang na door ng Panginoon, alam natin, ito na yon. So lagi ka dapat may purpose. Lagi mo dapat nilalakaran yung plano ng Lord. Because hindi mo alam, any moment, ang tawag ng mundo doon, so swertehin ka. Di ba, ganun ang tawag nila? So swertehin ka bigla. Hindi. Kasi ang Lord gumagawa ng mga opportunities and open doors sa buhay natin. Ang tanong, pag nabuksan ba yung mga pinto na yon, handa ka? Amen? When purpose awaken, conviction follow. And proclamation becomes not noise, but an echo of the calling within. Yes? Now, God had brought Daniel in the favor and goodwill of the chief and eunuch. Number 3, para makasurvive tayo sa mga sufferings in life, favor and goodwill. Let me tell you this, mga kapatid. One way to endure the storms, build relationship that anchor you. Si Lord bahala sa gift na meron ka. Pero alam mo kung saan ka bahala? Sa mga relationships mo. If without relationship, yung kaisa-isang tao na pwedeng tumulong sa'yo, inaway mo pa. Saan ka napupunta? Yung kaisa-isang kamag-anak na nakakaintindi sa'yo, chinismis mo pa. Pag nangailangan ka ng tulong, saan ka napupunta? Let us always build good relationship with people. Lalo na yung alam natin na makakatulong sa plan ng Lord sa buhay natin. Let us build good relationship because this happening right now is a result of good relationship. Alam niyo ba yon? Good relationship ang dahilan kung bakit tayo nandito. So, marami sa bagay sa buhay natin na problema ka bigla, nakita ka nung isang tao, ba't ang nakasibangot ka? May problema ako eh. Close kayo. Anong problema mo? Ay, may kilala ako makakatulong sa'yo. Without good relationship, ang mga pintuan sa buhay natin madalas nakasarado lang. Kaya huwag kang mahilig mang-away. Kapag marami ka ng problema, wala kang matatakbuhan. Amen. Lalo na yung asawa mo. Yun ang nga lang matatakbuhan mo, inaway mo pa. Di ba? Yung katabi mo, huwag mong inaaway yan. Di ba? Kaya ikaw nga favorite na katabi niyan sa church, inaaway mo pa. So, let us always build relationship. You never know what that friend can offer you pagdating ng panahon. Magugulat ka eh. Tagal mo na siyang kaibigan, tapos bigla siyang may sinabi, uy, madali lang yan. Tara, sama ka sa akin. Ako bahala sa'yo. May mga kaibigan ba kayong ganon? Without relationship, hindi ma-open yung mga ganung bagay. So always maintain good friendship with people around you. Si Daniel, maintain niya yun. Kahit stranger sila sa lugar na yun, may mga kaibigan siya. Okay? Now,
Susunod, please trust your servants for 10 days and let them give us vegetable to eat. So sabi ni Daniel, ito sa amin eh, test nyo kami, subukan nyo kami. Kung wala siyang relationship doon sa chip, ba't papayag yun? Ha? Okay ka lang? Huy, alipin ka dito. Huwag kang nagre-request. Pero bakit ang lakas ng loob ni Daniel? Kasi si Daniel may relationship doon sa chip na nag-prepare ng food. Kaya ang sabi ng chip sa kanya, naku, mapapatay ako dito. Ay, alam na alam yung kasunod, napindot ko kasi. Dati ko muna pinindot eh. Di ba? And then, kasunod na wala kayo talaga. Kasunod na point, in good relationship, maintain natin yung mga integrity natin sa buhay. May nakakakita man o wala, pwede. Pwede ba yun? No, hindi yung pag Sunday, mukha tayong okay lahat. Pag nasa bahay, ibang version na tayo. Di ba? So, alam nyo na to eh. Alam nyo ba to? Sino hindi nakakaalam? Naku, hindi yata alam nung katabi mo. Pakisabi-sabi, mag-online ka rin paminsan-minsan ha. O din nag-concert yung Coldplay. Meron Jumbotron. Tumapat dito. Sabi tuloy ni Chris Martin, naku, nahiya. Siguro, dalawa lang ibig sabihin yan, nahiya sila o meron silang affair. Dun, pangalawa yung tama. Naku, ito isang CEO ni HR na yung isa ay divorced pero yung isa ay married. Bigla silang nakita sa Jumbotron na naka-live, nakita ng maraming tao, hindi naman pala sila mag-asawa, patay. Pag ikaw ba ay tinapatan ng kamera ng mundo, ano kaya ang makikita nila sa buhay mo? Pag ikaw kaya ay na-spotlight, sabi kasi ni Daniel, test nyo kami. Lakas ng loob, di ba? Subukan nyo kami. For 10 days. Pwede ba sabihin natin sa enemy, subukan nyo kami for many, many days and years. You will see that I will still have faith in spite of my suffering, that I will still trust the Lord. Pero minsan, huy, wag dyan. Secret ko yan eh. Gets natin? Pag na-spotlight ba ang buhay natin, magagaya kaya tayo doon sa dalawa na to. Sa Pilipinas, kung gusto mo nga daw malaman ng family history mo, tumakbo ka eh. Bahala na media magkalkal ng buhay mo. Ano kaya ang mahahalukay nila pag chinek nila ang buhay natin under the microscope of the world? Ay, si ganito. Alam mo ba? May ginawa yan sa amin dati. May madidiscover kaya sila? Sana wala At sana yung madiscover nila ay pwede nating sabihin, Pasko yan. Hindi na ako yan ngayon. Amen? Totoo yan. Ganyang kagulo ang buhay ko dati. Pero iba na ngayon. Amen? Remain faithful. Remain steady. Wherever you are, be the same. Kahit nasaan ka, Kristiyano ka pa din. Nasa online ka, Kristiyano ka pa din. Nasa kwarto ka, Kristiyano ka pa din. Nasa church ka, Kristiyano ka pa din. Nasa public place ka, Kristiyano ka pa din. Amen? Hindi ka secret agent. Then let our appearance to be examined before you and the appearance of the young man, blah, blah, blah. So deal with your servants. Ang lakas ng loob ni Daniel. Examine nyo kami. We will prove to you, tama kami. Problem natin minsan, hindi tayo malakas ang loob natin ipaglaban kung ano yung tama. Minsan, kailangan mo palang mag-speak. Kasi pag nag-speak ka, yung katabi mo nahihiyang itanong yung bagay na yan, maiintindihan niya yung tinanong mo. Halimbawa, ganito, sino dito yung nag-recitation yung teacher? Tapos, nakasagot yung katabi mo, alam ko din naman yun eh. Ba't di ka nagtaas ng kamay? Diba? Minsan may ganun tayo. O kaya, may tanong siya, alam mo yung sagot, hindi ka nagsalita. Narinig lang niya yung sagot sa akin eh. Ba't di ka nagsalita? Sabi ko na tama ako eh. Hindi ka nagsasalita. At minsan, may mga tanong tayo, na tanong din nila, kung hindi mo tatanungin, hindi naman din sila magtatanong. Minsan may mga laban tayo na kailangan nakikita ng mga tao sa paligid natin. Kasi minsan yung mga laban nila, hindi nila alam kung paano nila lalabanan. But unless ikaw maging matapang, maging bold ka, sabihin nyo,
Yung tanong na ayaw nilang itanong, ikaw ang magtanong. Yung sagot na ayaw nilang sabihin, ikaw ang sumagot. You are speaking on behalf of other people. Kaya sabi nga sa advertisement, huwag mahihiyang magtanong. Yon. Hold your ground, keep your fire, stay strong, stand set apart. Malapit na po tayo matapos. At the end of the 10 days, their futures appeared better, fatter in flesh. Napatunayan nila, we are better. Mas ayos kami because we have proven na yung sinasabi namin tama. And I would just like to acknowledge the leadership of Risen Christ. Sa tagal-tagal ng mga pinag-ahandaan natin, sometimes mahirap i-prove sa mga tao, tama ba yung mga pinagpapaplano natin? Tama ba yung mga pinag-iisip natin? Until we came to the point na nakikita na ng mga tao, yung mga ginagawa natin, it is bringing results to people. Pero kung hindi natin gagawin, hindi natin pangungunahan yung mga bagay na yon, nothing will happen. Kung lagi tayong matatakot, kaya ba natin yan? Ang mahal kaya mag-rent sa labas, 100,000, 150,000. Dito nga, wala naman tayong gagastusin. Huwag na tayong umalis dito. Kung hindi tayo aalis sa ating kamahal-mahal ng Phase 1 Masipag Street, Maunlad Homes, kailan marirealize ng ibang churches kung nagawa ng Risen Christ, baka kaya din natin. Pero kung hindi gagawin ng Risen Christ, hindi mananampalataya ang mga tao sa Risen Christ, forever tayong matatakot hanggang sa lamunin na tayo ng baha. Pero kung ginagawa natin to, dahil alam natin ito yung plano ng Diyos, hinahakbangan natin kahit mahirap, hinahakbangan natin kahit matagal, hinahakbangan natin kahit mahal, hinahakbangan natin kahit pigang-piga na tayo, pero nakikita naman natin may nangyayari. And I believe, darating yung time, churches will ask us, paano nyo nagawa? Hindi natin ipagdadamot yun. Because our heart is also to help the body of Christ. Because for many, many years and decades, the churches that are growing strong ay yung mga kilala natin that they have big pockets and big budget and big people planning behind. Pero tayo, coming from a very simple background, and yet, ito na yung pinatunayan ng Lord na hahakbangan natin, pwede pala, maiisip ng ibang mga tao, maiisip ng mga ibang pastor, pwede pala yun. Amen? Pwede pala. Ayaw na niya nga bumalik, di ba? Gusto niya na lagi dito? Because bakit? You weren't called to be average. You were created to be exceptional. Amen? Not just good, but God's best. Ito pa, kailangan maging kakaiba tayo. Bakit? Lastly, and for these 4 young men, God gave them knowledge, skill, in all literature, wisdom, and understanding. Ibig sabihin, mga kapatid, ganito. Different tayo. You are different. Sabihin mo nga sa katabi mo to, different ka. Chosen ka. You are called. You are led. Isipin natin yan lagi. Baunin mo yan hanggang umuwi ka na ma-realize mo, you are different. Lord, bakit ako lang nakakaranas nito? Bakit sila hindi naman nila ito nararanasan? Sila nga hindi naman Christian eh. Bakit hindi nilang yayari sa buhay nito? Bakit ako every now and then ganito nangyayari sa life ko? Kaya ka may kakaibang suffering ka? Do you want to know? Kaya ka mayroong kakaibang suffering right now. Kasi mayroong kang kakaibang calling. Mayroong kakaiba sa'yo na nakikita ang Diyos. Mayroong ka ding kakaibang Diyos na nasa sa'yo. Kaya ibinigay sa'yo yung mga mahihirap. Kayang-kaya ng Diyos mo yan eh. Yung Diyos na nakayanan niya lahat ng pagsubok sa buhay niya. Nung nandito siya sa lupa, that same God is in you right now. Kaya ang sinasabi sa'yo ng Diyos ngayon, the reason why this is happening to your life, you're different. You are chosen. You are called. You are led.
and the final interview. Then the king interviewed them. Ang result, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. After all the suffering, natutunan natin kung paano tayo magre-respond sa Lord. Pagkayari ng lahat ng pinagdaanan natin, makikita ng mundo, makikita ng mga tao sa paligid mo, kakaiba ka. May iba sa'yo. Nung pinagdaanan ko, yung pinagdaanan mo, nagwala ako eh. Ba't ikaw nakangiti ka pa? Nung nakita ko yung sitwasyon mo eh. Naalala ko nung nandyan ako nung sitwasyon na yon, bumigay na ako eh. Ba't nakatayo ka pa? And they will see, you're different. None was found like you. You weren't called to be defeated. You were created to overcome. Amen? At ito pala yung huli, sorry. And in all matters of wisdom and understanding, which the king examined them, he found them 10 times better. Kapag ang Lord pala, inilabas ka na sa sitwasyon mo dahil alam mo nang mag-respond sa problema mo, after that situation, you will be 10 times better. You will never be the same again. Kaya tiyagain mo lang, tatagan mo lang, lahat ng pinagdadaanan mo, hindi permanente yan. Meron Diyos na tutulong sa'yo. Meron Diyos na magli-lead sa'yo. Panghawakan mo, panampalatayanan mo. Hindi laging ganyan ang life natin. Nararanasan natin yan kasi may ipinapakita ang Diyos na minsan hindi mo makikita hanggat hindi mo nararanasan yung sitwasyon na yan. Lakaran mo lang. Huwag kang magstay. Daanan mo lang. Sugurin mo lang. Darating yung time, pagkatapos niyan, you will realize you're full of wisdom, you're full of understanding, and you will see you will be 10 times better, 10 times stronger, 10 times bigger, 10 times much more blessed. Bakit? Pinagdaanan mo eh. Hinayaan mo yung suffering. Lakaran mo lang eh. Kaya wag mong ipapasa yung suffering sa katabi mo. Sabihin mo, Lord, dadaanan ko to. Pananampalatayanan ko, matatapos ko to. Amen? Set apart, not sideline. Marked by heaven to live, boldly and godly on earth. Kaya ang sagot, be better. Kung dumating yung time, nag-message ako sa chat group ng Race and Christ, yung tinatawag namin cluster chat. Lahat tayo nakakaranas ng baha ngayon. Ang sagot ko sa kanila, let's just suffer differently. Lahat tayo may suffering right now. Ang message ko sa buong Race and Christ nung kasagsagan ng bagyo, let's suffer differently. Hindi ko sinabing, let's pray for the suffering to be over. Hindi. Ang prayer ko sa bawat isa at ang advice ko sa bawat isa, mag-suffer tayo ng kakaiba. Mag-suffer tayo ng may pananampalataya. Mag-suffer tayo ng may joy. Mag-suffer tayo ng may faith. Mag-suffer tayo na puno ng hope. Dahil alam natin, pagkayari nito, mas malakas ka sa dati. Mas matibay ka sa dati. Amen. Can we all stand and say this declaration? May declaration tayo bago tayo umuwi. Pwede ba nating i-declare to ng sabay-sabay na malakas? This is my declaration. Sabihin mo, even in invasion, God remains my freedom. Even in captivity, I will carry the unchained spirit. Even in persecution, I will shine with unshaken light. Even under pressure, He is my assurance and peace. I will survive. Ano mang storm ang pagdaanan mo, say it. Ano mang problema meron ka ngayon, ano mang situation meron ka this moment, hindi mo alam ang future, but
mo alam ang mangyayari, but may plano ang Diyos, lalakaran ko, and marami pang mangyayari sa buhay natin. Lalakaran lang natin. And the entire risen Christ, we will declare. Father God, right now, bless your people. Make us stronger. Give us hope. Bless us, Lord, and assure us that in everything na nangyayari sa buhay namin, you are sovereign, you are in control. And we know, Lord God, we will survive. We will not just survive, we will thrive, Lord God, because greater is you who is in us. And we know that we can do all things through you who gives us strength. God bless you. Listen, please. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, though we praise. The joy of the whole world. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down all our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth in heavens. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heavens. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heavens above. Yes, Lord God. So the next time we suffer, the next time we have problems, we know God is in control. And God is sovereign. And He has greater plan for us. Kapag mabigat ang problema mo, it's actually a sign. It's actually a confirmation. Mukhang mabigat ang pagkatawag sa iyo ng Lord. He will not allow big tests, big sufferings in your life. Kung hindi niya alam that when you call Him, you will pass it with flying colors. Daanan lang natin. Amen? And we will know, we're gonna see the victory coming from the Lord. Amen? So before we leave, anong oras tayo next week? 2 p.m. Where? Here, 2 p.m. And then we're gonna resume our life processes after the service. So let's prepare. We're gonna resume the School of Leaders after the service, 4 p.m. Okay? Are we blessed? Lift up your hand and let me just declare a blessing to you. In the name of the Father, you are blessed. Supernaturally blessed by our Father.
And the Father loves you so much. And in the name of Jesus, in every suffering that you are experiencing right now, God, Jesus is in the midst of its suffering. Jesus is praying for you. Jesus is ahead of you. Jesus is with you right now. And in the name of the Holy Spirit, He is strengthening you right now. Tanggapin mo ang kalakasan na nanggagaling sa Holy Spirit, because right now, pinapalakas ka ng Diyos. Right now, ini-equip ka ng Diyos so that you will be ready for the next week, ready for today, ready for Monday, ready until dumating ang another Sunday, because the Holy Spirit is empowering you right now, strengthening you right now. That's why even in the midst of the problem, you will be able to stand and you will be able to survive. And we claim this right now, that you will bless our family, and I declare that the Lord will bless the works of your hand. Ano mang hawakan ng kamay mo ay pagpapalain ng Panginoon. Ano man ang lakaran ng mga paa mo, that will be for the kingdom of God. I pray that the Lord will bless your family right now, bless your business, bless your work, bless your studies, bless your entire household. We declare this, we hope for this, and we believe it will happen right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you, risen Christ people. Go in peace.